kayo? Pues pagkakitaan natin ang feelings nyo dahil narito na ang mga negosyong papawi sa uhaw ng mga bulsa nyo. Welcome to El Fuego, La Union! Ang kapuso hacks na sina Kirst Biray at Migs Villasis, hindi lang mga beach hottie, certified negosyo heartthrobs din. Sila lang naman ang may-ari ng isang hotspot in town. Maganda po, Instagrammable po yung place. Sobrang sarap ng food. Nakaka-reset ng mood. Maiiwanan mo lahat ng problema. At mapapasabi ka na pahinga muna. Kung tatanungin nyo kami kung magkano yung puhunan, siguro nasa 2 to 3 million tayo. Naipon namin lahat ng mga projects namin. Pag nagbunga naman yung pinutap mong business, lahat ng gusto mo makukuha mo. Bibiling ko lahat ng sapatos. Kaway-kaway sa mga fruit lover. Mixed fruits na nilalagyan ng sauce. Pato kaya sa panlasa ng masa? Meron po tayong 5 different seasoning and then sunod na po natin yung Ano to, ketchup? Ketchup po. Sarap. Nag-aagaw po yung tamis sa anghang. Refreshing siya. Ibang-iba siya sa chamoy ng Mexican. Sweet siya, tapos spicy and medyo sour. Na-invento ko to, try-try lang. Una, hindi sila nasasarapan, pero pag hindi ka talaga tumigil, makukuha mo yung tamang timplada. Pwede pala siyang ihalo talaga sa prutas. Anong mararating ng 5 piso mo? Barya-barya na lang yan kung tutuusin. Pero alam niyo bang sa halagang 5 piso lang, pwede nang mag-car wash? Galing! Parang nga nasa car wash! Nag-design po ako ng nagiging layout niya. Ang pinaka-goal ko is maging portable. Basta may mapagpatungan, pwedeng dalhin doon. And at the same time, very affordable po na kahit sino, madali lang bilhin. Lahat na yan sa Pera Paraan! Nako mga kanegosyo, damang-daman nyo na ba ang init ng panahon? Grabe no? Teka. Parang mas lalo pang iinit ang umaga natin sa mga nakikita ko, ha? Ang kapuso hacks na sina Kirst Biray at Migs Villasis, hindi lang mga beach hottie. Certified negosyo heartthrobs din. Welcome to El Fuego, La Union! Sila lang naman ang may-ari ng isang hotspot in town. The more na nakikita mong kumikita yung business mo, the more na sinisipagan ka. Maabot na rin po kami sa 6 digits sa isang buwan. Ang kanilang secrets para sumakses, mainit-init pa nilang ibabahagi sa atin mga kanegosyo. Lahat na yata ng hinahanap sa isang bakasyonan, abay, nandito sa LU, short for La Union. Dito sa El Fuego, may beachfront tambayan, malalamig na inumin, masarap na pagkain, perfect sunset spot, nightlife, at hanggang tulugan. Meron sila niyan. Nakaka-reset ng mood. Maiiwanan mo lahat ng problema. At mapapasabi ka na pahinga muna. Maganda po, Instagrammable po yung place. Sobrang sarap ng food. Grabe, sulit pag pupunta kayo dito. First time ko dito, so malamang babalik at babalik ako dito. Sa kanilang mga pagkain, crowd favorite ang buttered chicken, bangus sisig at grilled pusit. Mabibili ang mga ito mula 350 hanggang 450 pesos. Kung maswerte kayo, baka mismong sina Kirst at Migs pa ang mag-serve ng inyong orders. Kahit abala kasi sila sa kanilang showbiz at modeling careers, serving looks din sila rito sa La Union, no? Yung number 1 talaga na nakita kong key para maging successful yung business, dapat maging hands-on. Hands-on ka sa lahat. Kailangan mong gawin lahat. Ako, nasubukan namin mag-serve, magluto, maging cashier, maging bartender. Lahat ginagawa rin namin dito. Talaga ngayon. Ang
Ang El Fuego, common ground ng masasarap na pagkain, good music at cool community. Gusto kong magpunta nila sa El Fuego. Yung experience na babalik-balikan nila. Pagkain ng pagdating sa gabi, sobrang ganda ng vibe, yung pagkain, alam nilang masarap, yung coffee, lalo na. Target market namin. Ako lalo na sobrang malapit ako sa LGBTQ community. Kumbaga, pwedeng pang family, barkada, pang couple. Siyempre, ikaw, nagninegosyo Lahat ng kaya mong targetin na market para magkaroon ka ng sales. Kumbaga, lahat all in. Tara! Lahat na yata ng hinahanap sa isang bakasyonan, abay, nandito sa LU, short for La Union. Dito sa El Fuego, may beachfront tambayan, malalamig na inumin, masarap na pagkain, perfect sunset spot, nightlife, at hanggang tulugan. Meron sila niyan. Nitong 2024 lang, nagbukas na rin sila ng accommodation para sa mga gustong mag-overnight sa LU. 7,500 pesos ang rate nila sa isang kwarto na pwede na sa 6 na tao. And pwede mag-extendable ng isa. So, bali pwedeng maging 7 packs. Kung makita nyo yung design, pinartner namin sa vibe ng beach vibe. Bukod dun sa aircon, tsaka free wifi namin, amenities, ito yung pinaka-the best talaga. Siyempre, yan, yung binibenta namin is yung view na beachfront talaga. So, kita lahat. Taon 2023 nang magbukas ang El Fuego na ang ibig sabihin ay apoy. Ina-emphasize namin yung pagiging hot tsaka sexy sa El Fuego. Pili namin yung La Union kasi naniniwala kami na ang La Union ang pinaka-best spot, pinakamagandang beach. Napakadaling puntahan from Manila to going to La Union. Sobra akong na-inlove sa spot na to, sa surfing capital na to. Talagang nahumaling ako. Tila sugal daw na maituturing ang pagtayo ng negosyo sa isang lugar na kaliwat kanan na ang mga kakumpetensya. Pero ang komunidad daw sa La Union, tila may union. La Union is dahil sa community. Kumbaga lahat nagtutulungan dito, nagsusuportahan. Kagaya namin, may mga ibang bars na pinupunta namin kasi mga naging kaibigan namin. Matinding pagtitiis at sakripisyo raw ang ginawa nila para makapag-ipon ng puhunan sa negosyo. Kung tatanungin nyo kami kung magkano yung puhunan, parang humigit kumulang siguro nasa 2 to 3 million. Naipon namin lahat ng mga projects namin, mga nakuha namin from tapings, from rackets. Si Kers daw talaga ang magaling humawak ng pera sa kanila. Every time na may work ako, 30% ng kinikita ko is tinatabi ko. Yung 70% kasi panggastos, rent. Pero yung 30% na yun, yung nilalaan ko, pang-invest ko. Pag nagbunga naman yung pinutap mong business, lahat ng gusto mo makukuha mo. Bibiling ko lahat ng sapatos. Umaalab ang passion ni na Kers, Migs at iba pa nilang kasosyo pagdating sa negosyo. Bukod kasi sa resto bar na ito, may restaurant din sila sa Quezon City. At may pangatlo pang negosyo na magbubukas soon. Kaysa gastusin namin yung pera namin kung saan-saan, dito na lang namin isusugal to sa mga business. At least nakikita pa namin. Tsaka syempre may tiwala ako sa partners ko. Kaya never ako natakot sumugal eh. Kung bumagsak man ako, at least may kasama akong babagsak. Kaso, sumakses. Sabay-sabay kaming sumakses. Pagka yung crab mentality kasi sa Pilipinas, nagiging negative eh. Di ba, hilaan pababa. Kami, crab mentality pa. Paakyat. Para sa kanila, time management daw ang susi sa tagumpay. Oras-oras, minomonitor mo yung business mo. Kailangan mong aralin yun kasi kahit naiwan ka ng mga tao mo, pwede pa rin mag-operate yung business mo. Kasi hindi ka mapipilayan. Goal namin, yumaman talaga eh. Kaya, syempre. Ang tawag doon, financial freedom. May kanya-kanyang hugot sina Kers at Migs kung bakit nagpupursige sila sa buhay. Si Migs ay isang atleta na sinubukan ng showbiz nang 22 years old lang siya. Hindi naman ako lumaki sa mayaman na pamilya. Kaya rin ako nag-invest para balang araw sa pag nagkaroon ng sariling pamilya at saka para sa parents, sa family ko, maibigay ko yung mga gusto nila. Si Kers naman ay nagtrabaho muna bilang isang nurse sa Pangasinan bago maging modelo at aktor. Family-oriented ako. Gusto ko lagi magkaroon ng oras sa family ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko. Kasi syempre, ang buhay, maiksi lang. So, give time. Ito yung negosyo talaga, parang doon ko na-feel na masaya ako eh.
Sa pagnenegosyo, hindi sapat ang may pangarap lang dahil kailangan din itong paglaanan ng oras at buhusan ng umaalab na dedikasyon at pagmamahal. Kaway-kaway sa mga fruit lover! I'm sure dumaan na sa wall nyo ang viral mixed fruits na nilalagyan ng chamoy sauce o yung Mexican sauce na gawa sa pickled fruit kaya maalat at maasim ang lasa. Solid. Pato kaya sa panlasa ng masa? Ang 29 anyos na si Christian o mas kilala sa tawag na Chan, may sariling version daw ng chamoy sauce. Ibang-iba siya sa chamoy ng Mexican. Kasi yung sa akin, sweet siya, tapos spicy and medyo sour. And sa Mexican kasi medyo salty siya na sour. Na-invento ko to try lang. Pinapatry ko sa mga kapatid ko. So una, hindi sila nasasarapan. Pero pinaka-good news doon, pag hindi ka talaga tumigil, makukuha mo yung tamang timplada. Pwede pala siyang ihalo talaga sa prutas. Bukod sa sauce, meron din si Chan na asin na may siling labuyo na sausawan. Tuwing New Year, nagtitinda kami ng prutas. So doon ako nagkaroon ng idea, ang ganda ng prutas pagkakitaan. Mabilis siyang mabili, so yung kita niya mabilis din. Nang makaipon noong 2023, gumawa ng 2 kariton ng prutas si Chan. Pero nalugi raw ito makalipas lang ang ilang buwan. Struggle sa pagtitinda ng prutas. Minsan, hindi ka rin talaga suswertein sa tao, which is normal yun para sa akin. Parang trials lang lahat naman yun. Hindi raw tuluyang pinanghinaan ng loob si Chan kaya muli siyang bumangon. Ayos sa mga nakatulong sa akin yung kapatid ko, and halos lahat ng kapatid ko. Ang matinding pagpupursige ni Chan, bunga pala ng mapapait na pinagdaanan. Nagkakapra yung parents ko, tapos hiwalay na yung mom ko tsaka yung papa ko. And lumaki kami na magkakiwalay din, magkakapatid ko. Naging nanay namin nun yung ate ko din. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sa pagninegosyo naman kasi walang pinipili kung nakapagtapos ka man ba or hindi, ano man yung background mo. Sa muling pagbubukas ni Chan, nagdesisyon siyang maglako na rin ng pinaghalo-halong hiniwang prutas. So may isang customer na hanap na wala ba kayong may kasama ng papaya, kasamang melon, and etc. Feeling ko that time malulugi ako pag ganun yung binigay ko. Pero wala naman daw masamang sumubok ng bagong gimmick sa pagtitinda. Yung tira kong mga prutas dati, hiniwa-hiwa ko siya. Tapos minix ko siya ng isang puno dun sa plastic na halagang 100 pesos. Naubos yung 25 na ripa ko. Sabi ko, pwede pala. Bukod sa 2 rolling store ng prutas, meron na rin silang pwesto na talagang sinasadya ng mga tao. The more na nag-serve ako sa tao ng fresh na prutas, iba yung happiness na nararamdaman nila. Iba yung naririnig ko sa customer na tuwing papasok sila ng trabaho, may mixed fruits na pala, pwede ko itong dalhin sa trabaho nila. Naka mga kapuso, ngayon napakatindi ho ng init, yung mga pampawi ng init ng panahon. Gusto naman natin na yung natural, organic, at dito nga sa Pasay, alam niyo meron nung dinarayo ditong fruit stand, pero hindi dahil lang doon sa prutas, kundi dahil sa kanilang special sauce. Kaya, puntahan na natin. Let's go! Yan! Hello po! So ito na, nakarating na tayo dito sa Pasay na may mga tindang prutas. Yes, Christian po. Welcome po, Madam Susan. Pag tinignan mo, ordinaryong fruit stand, pero may special dito sa kanyang dinebentang prutas. Ano yun, Chan? Meron tayong special mga sauces ng fruits. Ito ay pinaghalong lemon at orange juice. Lagay natin sa blender. Tapos, and then meron po tayong 5 different seasoning, pinaghalo-halo na po. Yan po ay sekreto po. Pero ang main ingredient mo dito ay iodized salt. Iodized salt and etc. pa. And meron din po siyang chili flakes. Bango na. Ang anghang! Ang amoy! After nito, imimix po natin muna siya. Mimix na to? Dito po. Blender na? Blender po natin. Okay, almost ano na to? Gaano katagal to? Yan, pwede na po yan. And then, sunod na po natin yung ano to, ketchup? Ketchup po. May ketchup pala. Yeah. And then, pwede po tayo mag-add ng water. Okay, yes, blender ulit. Blender po ulit. So, ito na yung final nila, product. Ito, yes, ito yan, inilagay nilang nila. Magkano yung ganito? Ito po, nag-range ng 250 pesos po. 500 ml.
Kaya sa mga kapuso, bukod doon sa sauce na liquid, meron din silang parang powder. So, pakita sa atin ni Chan. Ito po, sili labuyo po. Yan. Ang angang nito. Water po, add lang. Apo. And then, blender po ulit natin. Yan, okay na po yan. Pag nadurog na po, pwede na po siyang ilagay sa asin po. Amoy na amoy ang anghang. And then, tapos, mag-add po tayo ng some chili flakes para pang aroma po. Yes flakes. po. Puro sili to, ha? Yes po. And after nun po, ano lang, i-shake na lang po natin. I-shake na lang. Tapos na yun? Yes po, tapos. So, kailangan mahalo siya mabuti. Apo. Tarang! Ang gandang tignan. Ang bango niya, at the same time, maanghang po talaga. So, tikman na natin kanyang Mr. Chan sauce. Mr. Chan sauce. Ayun na, nalasahan ko na maanghang na. Okay na, ma'am. Kasi at least magkakaroon na ibang flavor yung prutas nyo. Hindi ba, umaga hindi boring. Merong excitement doon sa pagkain ng prutas kasi nga meron konting anghang. So this is something new dahil meron nga siyang sauce. So ito naman yung may asin, salt, na may siling labuyo. Tikman din natin to. Naku, daming labuyo nito. Ayun na. Konti lang naman yung anghang, hindi masyado. Hindi masyado. Parang humahabol lang naman yung anghang. May anghang na siya, may alat pa siya, para balanse yung lasa ng prutas na kinakain mo. Hindi lang matamis yung malalasahan mo. Sarap. Nag-aagaw po yung tamis sa anghang. Refreshing siya. Perfect for summer. Yung sauce po niya is match na match po siya sa prutas po. Ito lagi yung pang-breakfast ko. Pang-dinner ko na rin po. Hindi ka na maglalaway for today's video dahil kaya rin ang lantaka ng mixed fruits ni Chan mula 50 to 100 pesos. May melon, pakwan, papaya, pinya at honeydew. Nakauubos daw si Chan ng 300 orders ng mixed fruits kada araw. Present din sa pwesto ni Chan ang iba't ibang fruit juice. Mula sa 15,000 pesos na puhunan, gumugulong na ngayon sa 3,000 pesos ang kita ni Chan kada araw. Sa mga tao na gustong mag-try sa ganitong business, una, hanap ka ng supplier na maganda, yung pwedeng magpalit sa prutas na, alam mo, pangit yung deliver sa'yo, may hindi ka nagustuhan, willing silang magpalit. Bukod sa fruit carts na katas ng prutas ni Chan, itinuturing niya malaking bunga ng tagumpay ang nabayarang utang. Success din para kay Chan ang matatamis ng ngiti mula sa kanyang pamilya dahil naibibigay na niya ang kanilang mga pangangailangan. Pag the moment na nadapa ka sa isang bagay, yung learnings kasi doon mo mapupulot. Instead na sumuko ka, ilaban mo ulit. Marami negosyo ang pwede maging in ngayong tag-init. Kahit simpleng produkto, basta't may bagong pakulo, talagang kita is waving ngayong summer. Anong mararating ng 5 piso mo? Barya-barya na lang yan kung tutuusin. Pero alam niyo bang sa halagang 5 piso lang, pwede nang mag-car wash? Ay, ang sarap naman maglinis ng kotse. Yan ang car wash vendo machine, negosyo ng 25-year-old licensed engineer na si Awin. Isang makina lang daw ang kailangan. May instant car wash business na. Kahit nakaupo lang, pwede nang kumita. San ka pa? Dumi-dumi naman sa sakyan na to. Ang hirap magpalinis, tapos madalas puno pa yung mga car wash. Ako na lang maglilinis nito. Kailangan kong tubig. Tubig! Mami Su, hindi mo na kailangan gawin yan dahil meron tayong portable car wash machine. Portable car wash machine? Opo, uhulugan nyo lang po ng 5 pesos, maglalabas na po siya ng tubig saka ng pressured water. Talaga? Opo. Bago yun ha, hindi ko alam yan ha. Meron palang ganon? Opo, meron po. O, sige, sample lang mo nga ito sa sakyan ko. Sige, sige, tingnan natin. Yes! Unang-una po, syempre, hulugan po muna natin siya ng 5 pesos. 5 pesos lang? Opo. Pagkahulog po natin ng 5 pesos, ready na po siya. Pero yung input po natin, yung water source po natin, pwede siyang direct sa gripo or if gusto tulad nito, nasa portable po tayo, walang tayong source na
malapit na direct sa gripo, pwede po tayong gumamit ng mga timba o balde. Yung 5 pesos ay ilang minuto yun? Depende na lang din po yun sa client na ano po. So na-adjust po natin siya depende So, sa 5 pesos to 2 minutes. Aba. Ito po, minutes. ayun po dito 3 minutes po yung nakaset. Ay, mandar na, dali! Sayang! Nasa 2 o 3 minutong car washing daw ang katumbas ng 5 piso. Lang po yung 3 days. Ay, parang nakakaano naman tayo. Dali, ang lakas Bali, ito yung pong nozzle na to, naiikot po siya para ma-change din po yung ano niya. Yung lawak. Try niyo po. Ay! Parang itong bata to. Galing! Parang nga nasa car wash! Kapag basa na ang sasakyan, oras na para sabunin. Meron din silang sabon na ikinakabit lang sa nozzle kung saan lumalabas ang tubig. Yan na, sabon na siya. Ay, ang sarap naman maglinis ng kotse. Ay, malalapit na. Wa na. Para malinis ang sasakyan, naka-4 na hulog kami o katumbas ng 20 pesos sa loob ng 12 minuto. Mabibili ang car wash bendo machine sa halagang 8,500 pesos. Kasama na ang accessories gaya ng hose at sabon. Dahil DIY o do-it-yourself ang paraan ng pag-car wash, hindi na kailangan ng tauhan o bantay. Passive income, kumbaga. So ito, malinis na, kailangan na lang punasan dahil napakalakas ng pressure. Ayan. Pero ang maganda siya, nakakaaliw siya. At saka sa tingin ko, mas makakatipid ka nga. Ang car wash bendo machine, imbensyon ng licensed aeronautical engineer na si Awin. Tinulungan siya ng kanyang tatay na isa namang electrical engineer. Since marunong naman po ako mag-design, yun po yung trabaho ko before. Is nag-design po ako ng itsura niya, nagiging layout niya para medyo mas mag-iba sa ibang produkto. Ang gagawin ko po sana, ang pinaka-goal ko is maging portable. So kahit saan nila ilagay, kung basta may magpapagpatungan, pwedeng dalhin doon. So yun po yung inaano ko. And at the same time, very affordable po na kahit sino, madali lang bilhin. Nagsimula silang magbenta ng car wash bendo machine Hulyo noong nakaraang taon. Nakabebenta sila ng 50 hanggang 70 units sa isang buwan. Dahil sa social media, marami ang naaabot ng kanilang produkto. First week pa lang po, meron na kaming orders agad sa sa Davao, tapos sa Aklan. Kaya nagulat nga po ako na nationwide. Ang ganda po nung execution ng business kasi sa yung pag-marketing kasi yung naging target po namin is buong Pilipinas. Nasi-ship po kasi yung product kasi yung design niya nga po sobrang portable. Sa edad na 25 anyos, bukod sa vendo machine, may iba pang mga negosyo si Awin. Gumagawa rin sila ng helmet cleaning vendo machine, may auto detailing at ceramic coating shop, at nagba-buy and sell ng sasakyan. Bago nagnegosyo, nagsimula si Awin sa pagbebenta ng nakatambak na bisikleta sa kanilang garahe noong nasa kolehiyo pa siya. Pinaikot ang kinita rito at siyang ginamit na puhunan sa mga naging susunod pang negosyo. Ganun na lang ang pagpupursige ni Awin dahil may gusto siyang gawin. Gusto ko rin po talaga makabawi sa parents ko po parang at young age po kasi gusto ko habang bata pa po sila makabawi po ako agad sa kanila. Kaya nga po nung pinaka-first na umasenso po talaga ako, ang una ko pong binili na mamahalin, binilang ko po sila ng sasakyan na pick-up. Ayun po. Sa kanila po ako unang laging bumabawi. Malaking tulong daw ang mga magulang ni Awin sa negosyo lalo pat muli siyang bumalik sa pag-aaral. Nagdo-doktor po ako ngayon. So sila po nagmamanage. Then ako lang po sa marketing usually. Then kung may matutulong ako kailangan sa design, sa problem, kinokontak lang po nila ako. Dahil sa mga negosyong ito, hindi na kinailangan pang bumalik sa ibang bansa ang kanyang tatay na dating OFW. Since nung nag-pandemic po siya, hindi na po siya nakabalik. Sakto po na lumalakas yung business. So, it's a good way na rin po para hindi na rin umalis si Daddy para magkakasama po kami dito. Ang mga sinimulang negosyo ni Awin, bread and butter na ngayon ng kanilang pamilya. Sa murang edad, marami na rin siyang naipundar dahil dito. Nabibili ko po yung mga gusto kong sasakyan, yung sports car, saka big bike. Ayun po. Since mahilig po ako sa sasakyan, yun po talaga yung dream ko noon pa. Nakabili po ako ng bahay sa Naik. Ngayon po, pinang-business ko pa rin naman po siya kasi pinaupahan ko po. Isa din po sa pinaka-importante is nakakapag-aral po kaming tatlo. Pagdating naman sa kita, umaabot daw ng 6 digits ang kinikita sa isang buwan ng kanyang mga negosyo. Kung meron kang gustong ibenta, huwag kang mahihiya dun sa ginagawa mo.
Ang daming gustong mag-business na puro balak lang, hindi nila tinutuloy. If meron ka naisip na business na tingin mong unique, na creative, ganyan, gawin mo na lang siya. Kapag naniniwala ka lang po sa Diyos, tapos may full support ka from family mo, malalayo po yung mararating mo. Huwag mo lang po talaga iiwanan yung pamilya mo kung kahit nasan ka na po. Ang mga produktong sariling gawa, nagiging inspirasyon din para lalong pagbutihin ang pagpapatakbo ng negosyo. Dahil sa huli, ikaw at ikaw rin ang panalo. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.